Alright mga kapatid, balita mula sa West Philippine Sea, no? Ayon na rin dito sa 24 Oras, PCG spokesperson Tariela mga tol. First time na makakita daw tayo ng Coast Guard ng China dito sa may Batanes. Sabi rito mga kapatid sa exclusive report ng GMA, unang beses umanong makakita ng Philippine Coast Guard ng barko ng China na tumawid sa Batanes. First time daw mga tol namataan yan sa pagpatrolya ng PCG, 120 nautical miles ang layo mula sa Taiwan. Sabi ng Pangulo, posible umanong makaapekto sa Pilipinas ang banta ng China roon. Anyway mga kapatid, panoorin natin itong balitang ito, no? At mamaya isama na rin natin mga kapatid na nasa proseso na daw ang Pilipinas sa pagbili ng mga karagdagang BrahMos missile. Ito ba'y paghahanda na, no, para sa gera mga tol? Kasi kung naaalala ninyo, ang sabi nga ni President Marcos, kung sakasakaling magkaroon ng direct confrontation ng Amerika at ng China over Taiwan, no, there is no way that the Philippines can stay out of it. So ito ba'y paghahanda na mga tol? No? Alamin natin ang balitang ito mula rito sa mga news agency na ating panonoorin. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction videong tulad nito. Sabi rito ni Reinhardt, Mr. President, I guess it's time for us to show our ownership in other country knows to protect their EEZ. So we have to use other option, not only diplomatic. We use water cannons if we have to. Sabing ganun mga tol, no? Sabi rito ni Reinhardt, no? Well, panoorin na natin to mga tol. Unang beses umanong makakita ng Philippine Coast Guard ng barko ng China na tumawid sa Batanes. Namataan yan sa pagpatrolya ng PCG. 120 nautical miles ang layo mula sa Taiwan. Well, baka hindi nga natin alam mga tol Since mahirap ma-detect ang mga submarine, baka marami nang nakapalibot dyan na submarine. Hindi natin alam mga tol mahirap din kasi ma-detect ang mga submarine. Alam naman natin ang China, marami niyan. Diba? Baka may mga nakapalibot na dyan. Diba? Marami tayong nakikita dyan, mga Chinese research vessels, tapos nagpapakawala sila ng mga ng mga tawag dito, submersible drone. Tas nagkasasagawa ng 3D mapping para malaman nila yung mga terrain dun sa ilalim ng dagat, kung gaano kababaw, kung gaano kalalim, kung pwede bang daanan ng mga submarine. Diba? Ngayon pa lang mga tol, nakaposition na yan, pinaghahandaan na nila yan. Posible yun mga tol. Sabi ng Pangulo, posible umanong makaapekto sa Pilipinas ang banta ng China roon. At nakatutok si Chino Gaston, exclusive. Sa hilagang karagatan ng Luzon ng target puntahan ng Philippine Coast Guard Aerial Maritime Patrol. Kasama ang GMA Integrated News. Pasado alas 11 ng umaga, namataan na ng PCG ang barko ng Chinese Coast Guard na may bound number 4304, 110 nautical miles ang layo mula sa Ilocos Norte. Ang nakakaano kasi rito sa Chinese Coast Guard mga tol, kung saan mo sila makikita. Diba? Sabi nga Coast Guard dapat ang binabantayan nito yung mga coastal area nila Kaya mga malalapit lang talaga sa baybayin nila mga tol. Samantalang daan-daang kilometro na yung layo ng mga nararating nito mula dun sa kanilang baybayin. Kaya parang hindi nga sila Coast Guard lang ng China no? Parang gusto ng China kasi angkinin na talaga yung buong buong daigdig kung saan mo sila makikita Ilang beses nag-radio challenge ang piloto ng PCG aircraft. Hindi sasagot yan. Pero hindi sumagot ang mga Chinese. Diba? Bumaba ng altitude ang PCG aircraft at 2 beses inikutan ang barko. Nakita ang kulay berdeng helipad. Maraming beses na nilang ginagawa yan. Hindi sila sumasagot sa mga radio challenge natin. Hindi ko alam kung naiintindihan ba nila o dahil wala silang hawak na script. Diba? Kasi nakikita ko pag nagsasagawa tayo ng radio challenge, may binabasa yung mga Coast Guard natin Script yun mga tol Binabasa nila yon. So yung Chinese Coast Guard, hindi natin alam kung dahil ba hindi nila naiintindihan dahil English o dahil wala silang script kaya hindi sila makaresponse o makasagot kasi hindi rin sila makapagsalita ng English on their own. Kailangan merong binabasa. Hindi naging hadlang ang layo at naranasang pag-uulan sa karagatan para maisagawa ang misyon na bandayan ang EEZ ng bansa.
Sa kanilang pagpapatrolya, nakita rin ang mga dambuhalang oil tankers at mga cargo ships na karaniwang rota sa paglalayag ang western seaboard ng Pilipinas. Oh, dinadaanan talaga yan. Hindi lang isang Chinese Coast Guard Kaya nga pag nagkaroon ng gera dyan, apektado yung mga yun eh. ship ang pinalimaran at iimbestigahan ngayon ng patrol aircraft ng Philippine Coast Guard. And this is our first time na nakakita tayo ng 3 China Coast Guard vessels na tumawid sa Batanes. So I don't want to speculate what is the real objective of the Chinese Coast Guard. Gusto talaga nating malaman why the China Coast Guard vessels now are also crossing our northern province. So ayaw magbigay ng speculation mga tol ng Philippine Coast Guard. Pero sa isip-isip natin mga tol, alam na natin kung anong pakay ng Coast Guard dyan eh. Pinuposition na nila yung kanilang mga puwersa o kaya inaalam pa nila kung saan pa yung mga the best na posisyonan eh. Ang ginawang patrol ng PCG sa May Batanes, 120 nautical miles lang ang layo mula sa Taiwan na itinuturing ng China na bahagi ng kanilang bansa. Kung ituloy ng China ang banta nito laban sa Taiwan, sabi ni Pangulong Marcos sa panayam sa kanya ng Indian program na First Post, hindi aniya maiiwasan na madamay ang Pilipinas dahil sa lapit nito at sa dami ng mga Pilipinong nagtatrabaho doon. Pinag-uusapan na ngayon yan mga tol ng buong mundo. No? Trending ngayon yan. Itong pahayag na yan ni PBBM. Most experts fear that Beijing will invade Taiwan before the end of this decade. If that were to happen while you're still in power, would you be open to allowing the US use resources and bases in the Philippines to defend Taiwan, or would you rather stay out of it? If there is a confrontation over Taiwan between China and the United States, there is no way that the Philippines can stay out of it, simply because of our physical geographic location. And so if you think about it, if there is an all-out war, then we will be drawn into it. And I assure you with the greatest hesitation, but we will have to defend our territory and our sovereignty. Furthermore, so tama naman yung sinabi doon ni PBBM, no? Kahit siya nag-hesitate, pero kailangan natin ipagtanggol yung ating teritoryo. there are many Filipino nationals in Taiwan, and that would be immediately a humanitarian problem. Sa isang pahayag, sinabi ng Foreign Ministry ng China na hindi pwedeng gamitin ng Pilipinas ang lokasyon nito at mga maapektuhang Pilipino sa Taiwan para makialam sa anilay internal problem ng China. Wow naman. Pagtalikod rin umano ito sa pagkilala ng Pilipinas ng One China policy at ang hangarin ng China na magkaroon ng reunification mula nang bumukod ang Taiwan sa China matapos ang Chinese Civil War noong 1949. At sa gitna ng nagpapatuloy na marahas na kilos ng China sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, sa kabila ng mga diplomatic protest, tinanong ng GMA Integrated News ang Pangulo sa kanyang podcast. Yung China, dangerous maneuvers, water cannon, Philippines file sa protest, repeat. Paulit-ulit. Ano ho kaya ang magbabago? Ano ho kaya ang pwedeng gawin pa para mas ma-assert ang karapatan ng Pilipinas sa region? Gandang tanong, no? We can only control what we do. We cannot control what other countries do. We have to keep on trying. We have to keep those lines of communication open. Hindi mo pwedeng isara na lang na ganun. Pagka ginawa mo yun, mas lalala ang sitwasyon. Tama rin naman dun si PBBM. Ang kaya lang nating kontrolin, yung may control tayo, yung pwede nating gawin. Pero hindi natin makokontrol kung ano yung gustong gawin ng China. Lagi nga natin sinasabi, nasa China ang bola, wala sa atin eh. Kung gusto nila ng kapayapaan, nasa kanila yon mga tol. No? Pwede nilang irespeto yung batas, yung international law, yung arbitral ruling. Irespeto lang nila yon mga tol, magkakaroon tayo ng kapayapaan dyan. Pero hindi natin kontrolado yan. No? Nasa China na talaga yan mga tol. Para sa GMA Integrated News. Diba? So ito ituloy natin. Mula naman mga kapatid dito sa PTV.
Philippines, no? Pilipinas nasa proseso na ng pagbili ng karagdagang BrahMos missile sa India bilang pagpapalakas sa ating sandatahan. Ito nga ba'y paghahanda, mga tol, no? Doon nga sa pinag-uusapan ngayon na hindi daw tayo makakaiwas kapag nagkaroon na ng giyera sa pagitan ng China at saka ng Taiwan dito sa Taiwan invasion, mga tol. No, panoorin natin mula rito sa PTV Philippines. Kinumpirma ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nasa proseso na ang pamahalaan sa pagbili ng karagdagang BrahMos supersonic cruise missile sa India. Gayunman, nilinaw ng Pangulo na wala itong kinalaman sa paghahanda para sa gera. Nagbabalik si Kenneth. Walang kinalaman sa paghahanda sa gera. Okay. Paniwalaan na lang natin, mga tol. Pasyente. No, pero mga missile yan para sa gera. Sa harap ng hakbang ng pamahalaan sa modernisasyon ng sandatahang lakas ng Pilipinas, ipinaliwanag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang pamahalaan ay nasa proseso na ng pagbili ng dagdag na BrahMos supersonic cruise missiles sa India. Sa panayam ng isang Indian media entity, sinabi ng Pangulo na nakausap niya ang mga nag-ooperate ng BrahMos system na nagsabing kailangan ang mga dagdag na missile. Well, everything's on the table right now. As you may know, the Philippines is in the midst of a modernization of our military. So we are looking to see what's the most suitable for our defensive needs. Gayunman, binigyang diin ng Pangulo na hindi ito paghahanda para sa isang gera, kundi pagpapalakas ng depensa ng bansa. Alam niyo, mga tol, ganun din yun eh. 'Di ba? Kaya mo nga pinapalakas ang depensa mo para if ever merong manggegera sa'yo, merong kang pang depensa. So sa makatwid, technically, para pa rin sa gera yan. Kasi wala namang iba. Kaya ka bibili ng missile, kaya ka bibili ng mga sandata is para sa gera. Hindi naman para sa mga kalamidad eh. Halimbawa, may paparating na bagyo, anong gagawin ng missile mo dun? Diba? Pero ito, mga tol, hindi natin binabati ko si PBBM. Kumbaga parang wag na tayo maglokohan, real talk lang, mga tol. Kaya tayo nagpapalakas ng ating puwersa dahil sa masalimuot nating panahon ngayon. Napakaraming sigalot ang nangyayari sa iba't ibang panig ng mundo. Nangyayari yan sa Middle East, nangyayari sa Europa, nangyayari dito pati mga tol sa region natin. Hindi ba naman pwedeng ang Pilipinas is nakatunganga lang at pinapanood sila, kailangan natin paghandaan. Diba? Kailangan natin paghandaan ang mga senaryo na pwedeng maganap tulad na lamang ng mga digmaan o tulad na lamang ng mga gera. So hindi natin pwedeng sabihin bibili tayo ng missile, hindi yan para sa gera, kundi para display lang ba natin? Para masabing meron tayo mga missile? Siyempre, mga tol, para sa gera yan. Ang mga sundalo, kaya nandiyan yan, mga tol, bukod sa syempre tutulungan tayo pag may mga kalamidad, pero ang main purpose niyan, mga tol, para ipagtanggol ang bansa laban sa mga terorista, laban sa mga rebelde, laban sa mga mananakop. Sa madaling salita, gera pa rin yun. Diba? Tuloy natin. We are not girding up for war. We are simply reacting to the challenges that we are facing. Yun, pwede yun, mga tol. Hindi tayo naghahanda ng mga ganitong klaseng missile para manggera. Yun yung pinaka magandang salita. Hindi tayo naghahanda ng mga ganitong missile para manggera, kundi para may depensa tayo kung sakasakaling gegerahin tayo. Yun mga tol. Magkaiba na yun ha. Yun yung bagay na magkaiba. Magkaiba yung ikaw mismo magsisimula kesa sa magre-react ka lang doon sa pwedeng mangyari. Those challenges, those tensions have increased in the past years. And so this is just the reaction to that. And we have to do it. It is our duty to defend the country. Tama. Matatanda ang nakatanggap na ang Pilipinas ng unang batch ng BrahMos missiles noong Abril ng 2024 sa ilalim ng kasunduang nagkakahalaga ng $375 million na nilagdaan noong 2022. Sakop ng kasunduan ng 3 military batteries, training para sa mga operator at maintainers at logistics support. Inaasahan na rin ang pagdating sa bansa ng ikalawang batch ng missiles. Binanggit din ng Pangulo na tinalakay nila ni Indian Prime Minister Narendra Modi ang usapin sa China. Anya parehong hamon o shared challenges ang hinaharap ng India at Pilipinas. May territorial dispute din ang China at India. The similarity between our situations is that it is a rejection of any unilateral attempt to change boundaries. It's really that simple.
And that, again, requires no country can go against or can stand up by itself for a principle, and that's what we're standing up for. We know no one country can stand up for a principle. There has to be a coalition. Nilinaw rin ng Pangulo na Galing din ni PBBM, no? Pero kung iisipin mo, parang hirap sumagot magsalita, lalo na kung kausap mo magandang babae. No? Ang ganda nito ni ni Palki Sharma ba yan? mainamang direktang pakikipag-ugnayan sa ibang bansa para sa pagpapalakas ng alyansa at pagpapatatag ng international law. Mula Bengaluru, India. Alright mga kapatid, ikaw bilang isang Pilipino, ano ang inyong masasabi tungkol dito? Sabi ni President BBM, ang pagbili natin ng mga BrahMos missile ay hindi para sa gera o hindi paghahanda sa gera. Pero mga tol, kung titignan mo, hindi, para pa rin sa gera talaga eh. Kasi saan mo ba gagamitin yung mga missile? Hindi naman pwedeng sa bagyo. Diba? Para talaga sa gera, pero hindi para manggera. Okay? Magkaiba yon. Kundi para pandepensa sa ating sarili kung sakaling may sisiklab na gera. Alright? So, tandaan yan mga tol ha. So, bago natin to siyempre wakasan, maraming salamat sa lahat ng ating mga taga-subaybay, sa lahat ng ating mga nanonood sa iba't ibang panig ng Pilipinas. At siyempre, meron din tayong mga viewers sa ibang bansa. Maraming salamat sa inyong lahat. No, sana wag nating kalimutan, tayo ay pare-parehong Pilipino, dapat magkaisa tayo mga tol. At ang ating dapat ipinaglalaban is ang naratibo ng Pilipinas, hindi naratibo ng ibang bansa. Alright? So maraming salamat sa inyo mga kapatid. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.